Sa ating balitang pulis, kalunos-lunos ang sinapit ng isang guro matapos 37 beses pagsasaksakin ng kanyang mister sa loob mismo ng faculty room ng isang pampublikong paaralan sa Las Piñas City. Ang suspect aminado namang lulong sa illegal na droga bago gawin ang krimen. Jem Tejano sa balitang yan. Teacher! Binulabog ng isang malagim na krimen ang mga guro't mag-aaral ng isang pampublikong paaralan sa Almanza 2, Las Piñas City, Lunes ng umaga. Pinagtulungang buhatin ng mga tauhan ng paaralan ng 51 anyos na gurong iyan makaraang pagsasaksaki sa loob mismo ng faculty room. So may nag-report po sa amin na 2 bata na may estudyante daw pong sinaksak. So binerify po namin doon sa eskwelahan. So doon po namin nalaman na teacher po ito. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa otoridad, 37 saksak sa iba't ibang parte ng katawan ang tinamo ng biktima gamit ang 12 pulgada ang haba ng patalim. Alas 6, nakita pang kumakain sa kantin at around 8:40 or 8:45 after the recess, bumalik na yung biktima sa faculty kung saan siya ay sinugod ng suspect. At doon na inupisahan siyang atakehin at na-witness ito ng 3 guro at isang gwardiya. Ang suspect, mismong asawa ng biktima, na ayon sa kanya, makikipag-usap lang sa kanyang asawa. Alas 5 ng madaling araw, nandun na po ako. Oo. Kaya tinatanong ko asawa ko, sabi wala, ganito, buba, taas ako, mukha akong binigyan lang ako ng pera ba yun? Inabutan ako. Magkano din inabot ko sa inyo? 250 po. Dahil nga itong suspect ay asawa at usually nakikita doon sa lugar, siguro nagkaroon na kumpiyansa itong guard at nisukat akalain na may masama palang balakin ito, no? Talagang pinagplanuhan at mayroon palang kinikimkim na galit, no? Ang motibo, Nagseselo siya, kaya nga daw naghiwalay sila at may sinasabi na mayroon daw ibang lalaki na itong babae pero sa account niya lang. kalmadong naglalakad ng suspect habang papatakas sa lugar. Ang ilang residente, pilit siyang hinabol. Ang isa sa kanila may hawak pang kahoy. Sa isang anggulo ng video, tila hindi alam kung saan ito sisibat. Ang isang L300 na van, nakuha pa siyang banggain para pigilang makatakas. Nakuhanan din ang paghabol ng ilang guro sa suspect. Ilang metro lang ang layo mula sa eskwelahan nang makorner ang suspect. Mabilis sa responde ng ating 2 tanod at isang pulis, nahuli itong suspect, nahawak pa yung patalim. At nung siya ay nahuli, 150 meters away sa eskwelahan, at nakaipit pa sa kalikiri yung kutsilyo at nasabi nga nung suspect, nung siya inuli na patay na lang daw siya at di raw siya nagsisisi. May dugo po sa paa, may dugo rin po sa kamay, then meron din po yung, may mga talsik din po yung kanyang mga damit. Nung ma-confirm na ano po namin siya, at nung ma-confirm na po namin siya yung hinaharap namin tao, nung ina-arresto na po namin siya, umamin naman din po siya na siya yung gumawa talaga ng krimen. Aminado naman ng suspect na nakainom at batak siya sa droga bago gawin ang karumal-dumal na krimen. Galit po talaga. Sama ng loob. Yun ang dapat talaga sa kanya yun. Sa tingin nyo po, 37 step. Nakakaano po ba yun? Makatao po ba yun? Pwede nung dalawa. Yun nga, kung sila talagang mapatunayan kasal, no, spouse, so parricide ang ating nakasa sa kanya. Jem Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.